Mga kalingap, nandito naman tayo para kay Kapisot. Pisot, ano nangyari sa negosyo mo? Bumagsak ang negosyo ni Pisot. Kaya bumalik sa YouTube para magnakaw ng content ng kalingap para may pangpapa. Walang kita ang negosyo ni Pisot. Paano masabing walang kita? Vlogger ka, may channel ka, bumalik ka para magnakaw. Paano? Bagsak ang negosyo mo. Wala ka pambayad sa BIR at sa anumang mga bayarin. Kaya pumasok ka ng YouTube, magnakaw ng content, magnakaw ng sponsor, pinabalik ka ng sponsor para ipagtanggol siya. Binayaran ka Pisot. Huwag mong sabihin sa akin hindi totoo yun. Totoo yun. Binayaran ka ng ninang mong sponsor. Bumalik ka kasi nagtip sa'yo ang ninang mo na meron ng mga lumalaban sa kalingap sa pangunguna ni Papa Rico, ni Federico Santos. Alam na alam ko yan. Magkakasama tayo dati. Kaya naman kayo bumalik sa kalingap eh. Kaya kayo bumalik sa YouTube. Si Salcedo, si Kadyo, ikaw, sumakay lang naman kayo sa kasikatan ko nun eh. Habang binabanatan ko kalingap na aminin nyo na't hindi. Yun ang totoo. Reynas community lang. Ako ang number 1 critics ng kalingap dati. Wala na kayo. Talunan kayo. Salcedo, talunan. Si Kadyo, talunan. Si Jomart, nagpakalayo-layo yan eh. Ikaw, ganun din. Nagpakalayo-layo ka rin. Mga talunan kayo sa kalingap. Bukod tanging Reynas community ang lumaban sa kalingap. Sa pangunguna ko, sugod na sugod, atake ng atake. Ganun ako kagaling Kapisot. Kaya nga nakisakay kayo sa akin eh. Si Bontibay, umangat ang channel dahil sa akin. Katunayan na epektibo si Federico Santos. Nakisakay lang naman kayo sa akin. Bagsak na yung negosyo mo eh. At hindi malaman kung sa kukuha ng lalamunin nyo eh. Kaya bumalik ka at nagnakaw ka ng content ng kalingap na tulad ng ginagawa namin dati ng Reynas community. Nawalan ka ng content eh. Talunan ka sa kalingap eh. 2 taong kang nawala. Pisot. At nung makita mo na pwede palang magnakaw ng content sa kalingap tulad ng ginagawa namin ng Reynas community na puro kalingap ang content ko, ginaya mo. Sabi mo pwede pala yun. Magnakaw ng content ng kalingap. Idol mo ako eh. Kami nagsasabi nung mga Reynas community kasama ko dati na sinasabihan nga kami ng mga striker na magnanakaw kami ng content. Sabi ko, anti-kalingap nga ako. Kaya content ng kalingap ang titirahin ko. Lumabas ako dahil sa kalingap, kaya kalingap ang content ko. At yun, doon ka natuto. Na pwede pala yun, si Federico pala. Dahil dating viewers ng kalingap ang nagpalabas sa kanya. Ako din, dati rin akong kalingap. Mag-aantay-kalingap din ako. Ako lang ginaya mo. Alam namin lahat yan. Alam nating lahat yan. Inidolo nyo ako kaya nagsibalik kayo. Nung nakita nyo bumalik na Salcedo, bumalik na si Kadyo. At yung isa pang letter J, bumabalik din. Triple J yan eh. Nakita mo nagbabalikan, bumalik ka na rin. Nakisakay ka kay Federico Santos. Kasi bumabagsak ng negosyo mo. Alam mo, kung totoo na hindi ka bumalik para magnakaw ng content sa kalingap, Pisot, damdamin mong mabuti to namnamin mong mabuti mga sinasabi ko dahil ito yung katotohanan. Laglag ang negosyo mo. Dahil vlogger ka, may camera ka, may channel ka. Kung totoong malakas ang negosyo mo, bakit hindi mo i-vlog? Ang ibinablog mo kapag kayo nagkakarga, pag kayo pumipick up, pag magdi-deliver. Yun lang. Ilang beses kang nag-vlog na nag-deliver ka? Ilang beses ka nag-vlog na pumick up ka ng produkto sa kinukunan mo na warehouse? Ilang beses? Bilang na bilang sa daliri.
Eh kung totoong malakas ang negosyo mo, dapat yung negosyo mo i-vlog mo. Dahil may viewers ka, di ba? May followers ka. May mga supporters ka. Dapat mag-vlog ka na lang ng sarili mo. I-vlog mo yung negosyo mo. Halimbawa, ito po kami ngayon, nagdi-deliver po kami ng isang, anong oras po ngayon, nagdi-deliver kami. Alas 8, nagdi-deliver na kami sa Pamplona, Camarines Sur. Dapat naka-vlog yun. Kung talagang mayroon kayong delivery. Ito po, alas 9, nagdi-deliver na naman kami. Sa Pili, Camarines Sur. Lakas no, nakakarating kayo ng Camarines Sur. Ito na naman po, alas 10, nagdi-deliver na naman kami sa Naga, Camarines Sur. Yun. Mga ganun tirada. Dapat naka-vlog ang negosyo mo kasi negosyante ka. Yun yung magsasaka lang eh. Yung magsasaka na vlogger, puro pagsasakang binablog niya. Kasi, yun ang content niya. Dapat ikaw may sarili kang content, pisot. Dahil negosyante ka, dapat ang binablog mo, yung negosyo mo. Yun ang nangyari, ito po ang inventory. Kumita po kami ng 3 million sa loob ng isang taon. Dapat ganun. Asa ng vlog mo dyan? Wala. Habang nagtitinda kayo ng misis mo ng plasticware, dapat may binablog ka na. Ayun po, may order na naman. 3 aparador na pagkalalaki ang in-order. Ibablog mo dapat yun. Ganun ang dapat. Ganun ang content creator. Pisot. Ako nga, ultimong maligo lang ako, nakablog eh. Dahil vlogger ako eh. Ikaw, negosyante ka. May channel ka. Bakit hindi mo i-vlog ang negosyo mo? I-promote mo ang negosyo mo. I-vlog mo ang negosyo mo. Hindi mo kaya, no? Kasi, unang-una, bagsak na nga negosyo mo. Pag blinag mo pa yung negosyo mo, nabagsak din, yung channel mo, babagsak din. Wala kang kikitain pisot. Walang manonood sa'yo. Dahil wala ka namang iba-vlog na maganda dyan sa negosyo mo. Dahil ang negosyo mo ay lagapak. Aminin mo yan, pisot. Kaya ka bumalik sa YouTube. Nakita mo na pwede palang magnakaw ng content. Tulad ng ginagawa namin nila Salcedo nun. Wala kaming ginagawang content kundi ang Kalingap. Nakigaya ka. Di ba nung umalis ka sa Kalingap, dire-diretso ka umalis? Hindi ka na nagnakaw ng content ng Kalingap. Pero nung makita mo kami, nakigaya ka. Nagnakaw ka na rin ng content. At ngayon, mananatili kang magnanakaw ng content. Pisot. Real talk. Bagsak ang negosyo mo, kaya hindi mo ma-vlog ang negosyo mo. Dapat may content ka eh, negosyante ka. Dapat yung mga delivery nyo, iyan ang ibinablog mo. Yung pag-pick up nyo ng produkto nyo, kung paano nyo isasalya ang negosyo ninyo, yung produkto ninyo, at kung paano kayo nakikipag-communicate sa mga customer nyo, iyan ang dapat na i-vlog mo. Kasi negosyanteng vlogger ka. Nangyayari hindi. Negosyanteng magnanakaw ka ng content. Pisot, aminin mo yan. Nandiyan ka sa live mo. Naghahanap buhay ka sa live mo. Pero yung negosyo mo, i-promote mo, i-vlog mo. Sasabihin mo, maganda ang negosyo mo. Kung maganda ang negosyo mo, bakit kinakapalan mo ang mukha mo para magnakaw ng content? Kung maganda ang takbo ng negosyo mo, dapat nakapokus ka sa negosyo mo. Pati yung vlog mo, dapat nasa negosyo mo. Pero hindi. Hindi mo binablog ang negosyo mo kasi mahina. At kaya ka nasa YT, nagnanakaw ng content ng may content kasi kulang ang kita mo sa negosyo mo. Maliliit pa anak mo. At iniisip mo, hindi sasapat ang kita ng negosyo mong plastic dahil mahina. Kaya kinakapalan mo ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, boy. Magnanakaw ka ng content. Pag sinasabihan ka nagnanakaw ka ng content ng Kalingap, sasabihin mo, antay-Kalingap nga ni. Katwiran ba yan? Kaya ka Kalingap ang kinokontent mo? Kasi antay-Kalingap ka. Uy, ang daming video na nakapublic na pwede mo i-content. Nasasabihin nyo, nasa public kaya kinokontent nyo. Bakit puro Kalingap lang? Kasi sa Kalingap kakikita.
At matindi ang galit mo sa kalingap dahil napatalsik ka. Babay pisot.